Hello once again to our viewers and our listeners. So we have another podcast brought to you by your mental health ally. Now, ang topic natin is about how to talk about your mental health struggles with your family member. Yeah, And once again, ang guest natin is si Sir Bong, which is naging guest na natin before. yes, Kamusta yes. naman ang iyong araw, Sir Bong? Mabuti naman. May ups and downs last week pero na-manage naman and right now I Mm. have cough and cold. Oo, pero bumili na ako ng gamot. So after this I will take it para yung oras sakto. Ako din, Sir Bong, meron naman akong sipon. Uso, oo. Oo Hindi ko nga, dahil uso. dahil sa Viral. yan. So let us um, start the ball rolling for this day about our episode. So Oo. again, thank you sa ating mga viewers na laging nanonood Hello sa at na inyo dyan. nagiging ating mga viewers sa ating mga episodes. So Yes. Sir Bong, ang first question, napag-usapan natin about how to communicate, how to open up Yes. your mental health struggles with your family. How did you first realize? Kailan mo ba unang na-realize na gusto mo mag-open up or makipag-usap sa iyong family members about dun sa pinagdadaanan mo or your mental health Oo. struggle? Kasi nung ako ay nagkaroon ng mental health struggle, 2 years wala akong gamot. Hindi ako nagpapa-psychiatrist. Kasi naniniwala ako, guilty kasi ako. Ang tingin ko, may kasalanan akong malaki kay God or maliit man, pero tinratong malaki ni God yon kaya guilty ako. So, hindi ako makapagsabi kahit kanino because of guilt. Now, dumating yung punto, no, in the 2 years, no, na parang hindi ko na kaya. Sukol na ako. So that's when I started naliligo ako noon, nakaupo na lang ako sa floor ng CR tapos yun, hindi ko na kaya. So paglabas ko sa banyo, bihis ako, nagsabi ako sa nanay ko, sabi ko, "Mamang, may problema ako." Ganun lang sinabi ko. "Problema mo?" Sabi nila, "Mabang." Ngayon, ah, nung nag-start akong magsalita, ang daming pumapasok sa isip ko. Later on, I found out it's called racing thoughts. Nagre-racing thoughts ako and then nag-shift of topic sa isip ko pa lang. Hindi ako makapagsalita, sabi ng tatay ko. Lahat kasi kinikimkim mo, akala mo, Superman ka. So parang nag-trigger din yun na parang ang emotion ko, wow, ang galing ko pala. So lahat yun, nagsasalo-salo sa isip ko. So, sabi, malihim to si Bong, sinasabi nila. So parang nagbibigay pa yun ng pride sa akin. So yung mga mixed emotions na yun, nandun, na eventually, hindi ako nakapagsalita. I was just muted. Sabi ko, "Di to kaya. Di ko kayang sabihin 'to." Yun. So, hindi ako nakapagsalita. But before that kasi, before the sakit, kami ay kilala ng mga kapitbahay namin na kung mag-usap kami para magkakapatid, 'no? Para kami magkakapatid, nagdi-discuss kami, gano'n. So, sinasabi ng kapitbahay, "Uy, tignan mo yung mga magpapamilya, mag-iinang yan kung mag-usap para magkakapatid." So, gano'n before the sakit. Nung nagkasakit, medyo tahimik ako. Pero ngayon, nagpa-family support group, nakita ko mas nasasaksihan ng nanay ko kung paano ako magsalita, paano ako kumilos, and we talk about it kapag over a cup of coffee. Minsan di ako nagtatrabaho para lang makipagkwentuhan sa nanay ko. Ganon. Yun. Talaga, Sir Bong, it takes the courage and Yeah. ah kailangan makapag-open up kasi ang bigat-bigat nung Yes, ang bigat. nararamdaman mo. Sabi mo kanina, there is guilt. Kumbaga, kung ano-ano yung nasa isip mo Ayun. Yes. Ayun, it will go back to our next question. Ano ba yung mga factors na para mag-open up? Bakit mahirap yung
yung pag-open up o pag-communicate in your experience sa iyong family members? Mamang means yung sa mother. Yeah. Sa Oo, mother, so yeah. guilt is one, and another thing is ang hirap i-articulate. Kala kala lang siguro ng ibang tao pag pinagmamasdan nyo kami, ang dali-dali naman sabihin mo. Kala nyo ganun. Pero ang daming pumapasok sa utak namin, sabay-sabay yan. May nararamdaman pa kami. So, those are the factors probably na prevent a person with this condition to open up simply. Ang hirap kaya talagang ilabas kasi you don't have the words to say it, that kahit ikaw mismo hindi ka masaya or kontento sa sasabihin mo. So, baka may mali kang nasasabi na magja-judge ka, yun. Pero Sir Bong, ano ba, um, nung nakipag-usap ka dun sa parents mo, do you have any idea na parang hindi ka nila maiintindihan? Kaya naka-affect, parang it takes time para o mag-open up ka dun sa nararamdaman mo. May ganun bang Eh, feeling? the feeling of guilt was so strong. That's why I believe hindi nga ako maiintindihan. But when I finally opened up, isang ano lang yun eh, isang bagsak lang yung kumbaga. Hindi na nasundan yun. When I finally opened up, yun yung time na sukol na ako. Wala na akong mapuntahan. So, parang naisip ko na baka magandang lumapit ako sa parents ko na hindi yun naging matagumpay sa totoo lang. It was a very, very brief encounter na nakita ko hindi nila ako maiintindihan. I thought na, ay, hindi nila ako maiintindihan. I just thought about it, no? Na, ay, hindi nila ako maiintindihan kasi ang bilis ng utak ko. And so, tumahimik na lang ako. It's like, na-mute ako. Alam nyo, sa mga listeners natin, meron ako napansin dun sa virtual background ni Sir Bong, healing begins at home. Sa, Ang ganda sa eh. Alliance pa yan, no? Oo, ang bagay na alay sa topic natin because kanino ka makikipag-usap, kanino ka Yeah. mag-open up. Healing begins at home. Kumbaga, Oo. sila yung magiging first na ano mo eh. Tama. So yung first support system na Okay, pwedeng yes. magbigay sa'yo ng support. Sir Oh, Bong, nung nakipag-usap ka sa parents mo, ito ba ay ah, did you decide na i-share mo lahat or meron ka lang i-share na ito lang yung ganito lang yung i-share mo na ito yung nararamdaman ang mo then decision, you will keep yes. the others? Ang decision ko talaga is to share everything dahil yun ang idea ko na doon ako ma-free, no? Mapapalaya ako kung Mm-mm. isasabihin ko lahat. Kaya lang, it didn't work the way I planned. Kasi, ang daming ang may racing thoughts nga, tsaka shifting of topics. So, I think, ang dapat talaga is, lapatan muna ng gamot. Kahit ang mga doktor nagsasabi, pag maangal ka, ba't nyo kami kinakausap? Puro lang kayo gamot, gamot. Sabi lang ng mga doktor, may sintomas ka pa eh. Hindi ka namin makakausap ng matino dahil hindi mo kayang i-articulate yung sarili mo. Gagamutin ka muna namin para humupa yung sintomas mo. And doon tayo mag-uusap. So, yun nga, hindi naman ako nagpa-doktor at that time kasi nga ang feeling ko, guilty ako. I needed to be reconciled with God. So, yung sa parents ko, no, parang ang hirap talagang noong time na yun dahil wala ngang gamot and hindi alam. I intended to share everything, pero kahit ako naguguluhan na rin eh. Kasi Mm-mm. yung feeling ko doesn't yung feeling ko didn't go with my thoughts. Okay, hindi sila coordinated. Yun ang napansin ko. Ang dami-daming naman ng isip ko. Kumbaga sabi nga sa kante, my mind uh my mind may be right but my heart feels so wrong. Okay, parang ganun siya. Tama sa isip, okay, pero sa puso, hindi. Kaya hindi ako masaya. Sir Bong, yung ano ba yung naging role ng parents mo ah para ikaw ay ma-encourage na magpa-psychiatrist? Baka Yes. mabigyan ng gamot? Kasi sila yung ano eh. Anong role yung ginampanan nila? Actually, nung
tawa iyak na lang ako. Sila na ang nagdesisyon para dalhin ako sa psychiatrist. Wala pa tayong batas nung time na yun, kaya wala mga advance directive. So, dinala nila ako sa hospital na ako naman, sumunod na ako kasi hindi naman ako nagre-resist talaga kapag parents ko ang uutos sa akin. So, sumunod ako. And ang nagawa nila mamang ginastusan nila yung pagpapadoktor ko, yung mga gamot ko, ginastusan nila. Wala akong trabaho nun kasi estudyante lang ako. At kahit nung nagkatrabaho na ako, sila pa rin yung nagfa-finance sa aking mga treatment, no? Even after nung nasa family support group na, I entered an art therapy, music therapy or performance ah, performance tawag dito, yung mga performance workshop, si mama nga nag-finance sa akin noon. And the wisdom of my mother has been very helpful din sa akin. Simple lang naman kasi si mama hindi naman siya nagdidikta, hindi naman nag-ano. Pero yung by example, naggagaya ko naman. Alright, excuse me. Ayun. Sa family natin, Sir Bong, we have the Filipino family. We have Yeah. father, tatay, nanay, ate, or sometimes nariyan si lola, si lolo. Bakit ah ikaw ay nag-open up sa mamang mo or sa mother mo, bakit sa kanya ka nag-open up? Ano ba yung ano ba yung nakita mo sa kanya? Bakit doon ka first na nakipag-communicate? Unang-una, matatag kasi sila. Sila ng tatay ko. Matatag sila. Pangalawa, nanay ang tatay ko sila. Parang, kumbaga, napapatrobo lang isang bata, tumatakbo yan sa magulang. So, Mm-mm. I think as simple as that, no? Na sila yung nilapitan ko. And pagod na kasi ako, though I know, kahit saan ako pumunta, it's a trap, no? It's a dead end. Pero, Ah, I was hoping, I guess, na kahit papaano matutulungan ako ng parents ko. But then, yung racing thoughts ko would say na wala na akong pag-asa, ganun. So, ah, tawag dito, sa parents ako lumapit dahil sila yung nakikita kong strong figure. But actually, lumapit din ako sa psychologist. Actually, sa kanila nga ako unang lumapit eh. Yung sa mga professor ko sa school. And yung professor ng kapatid ko sa school din niya, lumapit din ako kasi friend din namin yun. Sir Bong, it is really an issue yung sinabi nyo kanina na how to articulate, how to express the feeling. Yes. Yung sa mga nanonood sa atin ngayon, ano ba yung mga words na ginamit mo? Ano ba yung first sentence, first phrase nung nakipag-usap ka sa parents mo? Or nung nakipag-usap ka, as you mentioned, dun sa professor mo? Ano ba yung mga first line? Kasi ang hirap, paano mo Yes, buubuin? yes. Oo. Paano ka mag-uumpisa? Ano ba yung mga Yes. words if you can still remember? Basta ang alam kong sinabi ko lang nun, may problema ako, ganyan. May problema ako. Ang sabi ko sa parents ko nun, Mamang, may problema ako. Ganun ako nagsimula. O, anong problema mo? Ganyan. Tapos biglang sabi si Bonga, napapansin ko parang malungkutin na ngayon. Sabi ka ng mamang ko. Tapos biglang, magsasalita pa lang ako, ang dami ng pumapasok sa isip ko na gusto ko mang ipaliwanag na uuwi siya doon sa palagay ko kasalanan kong ginawa. May kasalanan akong ginawa. Kaya, stop. Pagka sinabi mo yan, sasabihin nila, kaya nasira ang buhay mo dahil lang sa maliit na kalokohan mo. Kakahiya ka, gano'n. Yun yung mga takot na pumasok. Kaya nanahimik ako. I tried to open up. Sabi ko, ah, may problema ako, hindi ko na kaya to, ganyan. Pero hindi rin naging maliwanag sa kanila kasi hindi naman ako completely nakapag-open up. Sa professor ko noon, sabi ko,
Dok, tulungan niyo po ako. Kasi clinical psychologist siya. So sabi ko, ang daming laman ng isip ko. Ang ginawa niya, binigyan niya ako na, sabi niya, magsulat ka sa notebook, mag-journal ka, babasahin ko. So nag-journal ako, nakita niya, ang bilis, ang dami mo nga laman, ang daming laman ng isip mo, ang bilis ng takbo ng utak mo, sabi gano'n. So yun. Yun. Kasi whether there is still a strong stigma Yeah. about sa mental health. Kaya yung iba nahihirapan mag-open up eh. Kaya i-judge sila. I-judge sila, ma-misunderstand sila. Nandun pa rin yung ano kaya sasabihin ng friends nila? Yung Yes. stigma eh. What about you, Sir Bong? When you open up to your parents, ito yung concern kasi nung karamihan eh. Baka negative yung dating. Ano ba yung naging respond nung parents mo after you communicated with them? O- Open sila, kaya lang ang feeling ko, hindi nila ako lubos na naintindihan. Kasi ang gusto nilang hakbang, dalhin na, right at that moment, gusto nila, dalhin na ako sa psychiatrist. Ang pananaw ko naman, I have nothing against psychiatrist. Kaya lang, ang tingin ko, may kasalanan ako sa Diyos. Kaya dapat ma-reconcile ako with God. Kailangan maramdaman ko sa puso ko, sa damdamin ko na napatawad ako ng Diyos. At malalaman ko lang yun kung may paggabay na siya na nararamdaman ko, na naiisip ko. Kung walang ganon, hindi rin ako magiging hindi rin ako gagaling kahit magpa-psychiatrist ako. Yun ang paniniwala ko. Sila mama, gusto na nila akong dalhin sa psychiatrist. I don't consider that as negative. It's just na sa pananaw ko, hindi yun makakatulong kasi guilty nga ako of something. Oo. Ano yung ano yung pwede mong i-share sa mga parents ng mga nakikinig sa atin or yung parents themselves na ano ba yung dapat nilang alam or nasa isip nila kapag nag-share yung anak nila sa kanila about doon sa pinagdaraanan nilang mental health condition or mga struggles nila. Yes, ang dapat nilang maintindihan, mabibilis ang utak namin, may racing thoughts. So, hindi makakatulong yung advice ng advice. No, hindi yun makakatulong kasi tumatakbo yung utak namin na parang napakabilis. So, ako nga kung iisipin ko kung babalik ako sa nakaraan at makikita ko yung sarili ko, sasabihin ko lang sa kanya, alam mo, naiintindihan kita. Nandito lang ako, makikinig ako. Usap tayo. Mm-mm. Akong yung Kuya Bong. Usap tayo. Oo, yun. Siguro ang gusto ko sabihin is malaman ng mga parents, ng mga families na hindi kailangan may sabihin sila. Oo, pwedeng dalhin sa doktor para mas matulungan. Pero unang-una, pakinggan. Makinig lang. Wag mag-a-advise na, kaya mo yan, yung mga ganyan. Wag ganon. Kasi mabilis yung utak ng pasyente, ng Mm-mm. tao. Mabilis ang utak niya. So, we have to be very careful with what we're going to say. Kasi baka it will be taken out of context. It will be taken another way. Yun. Sorry. Kasi serbong yung presence ng isang tao very comforting yun. Kahit Yes. hindi ka magsalita or you just validate or assure the person na nandun ka at ready kang makinig. Yes. In case dumating yung time na ready kang mag-share, naroon ang ganda ng shinare niya, Bong, Sir Bong, na wag comment ng bigay ng bigas ng mga unsolicited Advice. advice. Kaya kasi lahat ng family members mo, si ate, si kuya, si papa, si lolo, nagbibigay ng advice. Nagbibigay ng mga dapat na sa isip nila ganito yung gawin. To the point na alam mo yun, nadadagdagan mo yung iniisip ng tao Yeah, yeah, like To the that. point na iiyak na lang siya, na Oo. hindi niya Mababa natitrigger pa na ang tingin siya. sa sarili, no? Sasabihin Oo. nga, di ko pala kaya, mahina pala ako. O kaya nga, kahit ikaw din ay Pero Sir Bong, di ba sinasabi nyo, you are experiencing racing thoughts. Pero are Yes. there times naman na ang inyong emotions ay very, very low, ang
exhausted ang energy nyo. How do your parents naman take care of you or communicate with you when you experience that? Na-experience nyo din ba yun na talagang ang baba-baba ng energy? Yes, actually nung unang appearance ng symptoms nung wala pa akong doktor, depression talaga ang meron ako. Depression, anxiety. So yun yung talagang nangingibabaw. But despite that, kasi yung parents ko, hindi naman nila naiintindihan. Akala nila napapagod lang ako sa school, ganun. And I try not to show to them na kasi nga guilty nga ako. So parang kailangan gumawa pa rin ako kahit papaano para makabawi ako sa guilt na sa kasalanan na nagawa ko. So naglilinis pa rin ako ng bahay, nag-aaral pa rin ako ng maigi. So ah hindi nila nalaman na may sakit ako until talagang nag full-blown eruption na eh. Yung tawa iyak na lang ako. So, doon na lang nila inano na, ay, dapat ang dalhin sa psychiatrist. Nung dinala sa psychiatrist, my mom is knowledgeable eh. Kasi nagtrabaho siya sa caregiving. Nag-attend siya ng caregiving class. Naintindihan niya na may mental illness ako. And may tulong yun kasi si mamang sinasabi niya, ah, maging mahinay tayo kay mo. Huwag masyadong utusan, ganun. Kung kailan niya gustong gumawa, saka siya gagawa. Even now, no, may down moments ako. May down moments ako like just the other day, natutulog lang ako, ganun. Ah, si mamang hindi naman ako pinipressure. Minsan lang nagagalit na si mamang kasi worried na siya sa health ko, parang sedentary ako, ganun. I need to step up para sa kabutihan ko. So, ah nagagalit siya. Pero nagsusumikap naman ako, nakakabangon ako kasi may gamot na ako ngayon eh. Tapos may family support group. Alam ko na yung gagawin ko. Unlike before, hindi ko alam. Pero Sir Ron, it is very comforting that you have a supportive and knowledgeable parents. Sabi niyo Yeah. nag-work si Mamang sa tama ba caregiving sa Caregiving. Nag-ano siya, hindi siya nag-enroll siya sa caregiving class kasi uso noon yung caregiver mag-abroad eh. oh, Plano niya mag-abroad sana siya. So, nag-aral siya ng caregiving. paano naman Sir Bong, ano naman ang inyong thoughts about this? Because not all families are well equipped or knowledgeable pagdating sa mental health, pagdating sa pag-understand or ano ba yung dapat nilang gawin kapag ang kanilang anak ay may mga mental health condition or struggles. Ano ba yung mga share nyo sa family na they don't take it seriously? Na Yeah. yung mga nararamdaman ng anak nila. Kaya sinasabi lang ay yung mga ibang narinig ko kulang ka kasi sa dasal, kulang ka sa ganito, sa ganyan. Ano ba yung Nag-iinarte. pwede nyo i-share sa parents? Oo. Yun nga pinag-uusapan namin ni Mamang over a cup of coffee almost every day, no? Na nire-reach out namin yung mga family members, no? Sa family support group kasi may mga members doon na di magagaling, pero may mga na hindi recovered, pero may mga patients doon na nakita mo napaka-productive. At ang nakita namin pinagkaiba is yung mga patients na hindi masyadong recovered, yun yung mga patients na hindi nakikiisa yung parents nila, no? Hindi nakikiisa yung kanilang families. Pero yung mga family members na yung mga patients na nakikiisa yung kanilang magulang or kahit ano lang, kahit kapatid or kahit ninang, mas maayos sila. No? Pati yung attitude sa buhay, maayos. Importante yun eh. Yung attitude, no? Ah, ako para sa akin, doon ko gauge kung recovered na yung isang patient, eh, kung maganda yung attitude niya. So, as sadly nga, may mga ibang parents na, kayo na bahala dyan sa anak ko. Kaya nyo na yan alagaan.
Ganun ang ginagawa nila, ganun ang attitude nila. Ang maisasuggest ko talaga is family support group. Importante. Ako, nung puro hospital ako, bahay hospital lang nangyari sa akin. Premyadong hospital yun, ha? Napakagagandang mga gamot yun, branded. Pero bahay hospital ako ng maraming taon. Na electroconvulsive therapy pa ako or ECT. Pero nung nag-family support group dito sa PGH, nako, ang ganda ng naging resulta. Unang-una, nag-relapse ako noong 2003. Ang sumunod na relapse ko, 2006. And until now, hindi ako 2009, sorry. And until now, hindi na ako nagre-relapse. Pabuti ako ng pabuti. Nakapagtrabaho na nga ako. Maganda na, na ano na ako na tawag dito, na integrate na ako sa society, nakapag-perform, gano'n, inaasahan sa family support group. Nagtatanong yung ibang parents, paano mo nagawa yan? Paano nyo nagawa yan ni Mami Sophie? Well, Mami Sophie has health. Oh? Hindi siya hindi siya nag-solo. Nag-family support group kami. Kaya nakakuha ng suporta si Mama. Yun, family support group pa rin ang emphasis ko talaga. Ibang nagagawa ng ano eh, family support group. Kumbaga, hindi, Yeah. yung sinabi nyo kanina na bahay, hospital, but if may term sila ron, de-institutionalization ba? Yung Yes, para yes. The hindi yung revolving hindi door. Oo, kumbaga de-institutionalize, hindi lang yung bahay, hospital, but what are other means para ikaw ay ma-reintegrate in your words, back to the society. Para yung normal, you do the normal functioning, Yes, yes. as yung iba yung may alam si parents at open siya sa mga Yes, yes. Tama. kaya kasi yung mga ibang parents kung ano yung alam nila simula ba kabata Ah, tinuro yes. nila ng mga parents nila before. Ganun din dinadala din nila Pero Sir Yes, Bong, yes. ito yung tanong na I want to ask you. Nung nag-open up ka ba sa magulang mo, yung first communication mo, how do you sustain that kind of communication after nun? Paano ba tawag dito na consistent ang communication after yung first na pag-open up mo? What Ah, do you do and what your parents do? no, no. After the first opening up, Okay? shutdown na yun. The shutdown na yun kasi nung nakita ko na hindi nila kayang intindihin, kasi sabi ko, ang laki-laki nito. This is bigger than me. Yun ang tingin ko. That is what the racing thoughts or the grandiosity is telling me. This is bigger than me. I cannot give it to my parents. Hindi na nasundan yon. Nasundan na lang yon nitong nag-family support group kami nito. Kasi 1990s pa yun eh. Nung nag-support group kami noong 2004, doon na tingin ko nakita ni Mamang na lumalabas yung talent ko. And so we were very happy. We're talking to each other every now and then, no? That's what we do. Kung paano namin tutulungan yung ano. Nakita kasi ni Mamang na medicine alone is not enough, no? The reason why the reason why a patient keeps on having relapses is because the lack of knowledge. Yun yung nakita niya doon sa una naming president. Kay Dr. De Guzman, family is the key to recovery. So, sad to say, after nang mag-open up ako, hindi na intindihan nila mamang yun kasi tumahimik ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanila because of my guilt. So talagang nag-isa ako. Sabi ko nga kung gagawa ako ng pelikula ng buhay ko, ang ita-title ko, Alone. Alone, nag-iisa. Pero you, kumbaga, open up ulit, na-keep yung conversation after you After na join the oo. family support group. Pero ang sa aking isip, nag-iisa ako pero ngayon ko napagtanto, may ginagawa pala sila mama. Kahit tahimik ako, kahit tahimik sila, may ginagawa sila sa akin. The fact na sinuportahan nila yung pagpapagamot ko nang wala akong narinig na sumbat. Ah, yung pag-aaral ko, tinuloy nila gano'n na kahit na
minsan may mga idea sila. Psychology tinitake mo, baka nakakadagdag yan sa stress mo. So, hindi nila alam, nakakatulong sa akin yun. Pero yung support nila na doon, yun yung masasabi ko na akala ko lang wala silang ginagawa. Hindi man kami nag-uusap, no? Ito yung problema kasi sa ibang families eh. Sinasabi ng mga ibang patients, hindi ako naiintindihan ng parents ko, hindi ako naiintindihan ng nanay ko or ng tatay ko, kinokontra ko. Hindi nila naiintindihan baka may ginagawa yung parents nila and they're just being uh they're just in their own world na hindi nila naiintindihan na tinutulungan sila. Ako, after the years has passed, nakita ko na my parents were really there. I wasn't really alone. Yun yung sequel nung Alone. Okay. I'm not really alone. I wasn't really alone all these years, no? Even yung pagluluto na lang ni mamang ng meals, no? Nakakatulong sa akin. Alam mo ba, malusog pa ako ngayon dahil yung nanay ko mahilig magluto ng gulay. Mm-mm. Pinaplano niya yung meals. But I don't blame other patients kung yun ang nararamdaman nila. Kasi may katotohanan din eh. The fact na hindi uma-attend ng family support group yung mga parents, shows na wala silang support sa anak nila. Oo, Sir Bong. Ang yung mga parents na ano na sinusuportahan nila yung anak nila. Maybe hindi sila nagsasalita but they are doing something. Pero Yes, if you yes. will communicate naman sa mga sa inyong mga anak, we have to be careful dun sa kasi Sir Bong may ganitong nangyari na ah, sabi ng parent na uminom ka ng gamot dahil ang mahal-mahal ng gamot mo Ah, kasi ang mahal-mahal tapos hindi dinadampot yung pera. May ganun yung oo. communication which is Sinusumbat, no? parang yun yung sinasabi nyo kanina walang sumbat na just Sarili. you are just working behind walang Oo. sumbat kasi anong nangyari doon Sir Bong yung yung patient, ang dating sa kanya, ayun pala ang dahilan kung bakit Siya ang naghihirap dahilan. sila, wala silang Oo, pera, yun. kasi Dahil ina-allocate sa sa kanya. gamot. Oo. So, nag-stop siya ng medication. Siya ay bipolar 2. After Oo. niya mag-stop, mas lumala, naging bipolar 1. So, the words have impact Yeah. doon sa patients. Oo. And kung hindi ka pipili ng word baka i-interpret niya ng iba, Make lumala or yung break, condition. no? Make or break. Oo, yun Oo. May nakakalungkot lang. example ako dyan sa family support group. Naku, nung bago pa lang siyang may sakit, binabatukan ng kuya. Ikaw ang Mm-mm. problema rin sa bahay. Nagkautang-utang na si mama dahil sa'yo. Oh, ngayon sasabihin ng mami, huwag mo nang anuhin ang kapatid mo, may sakit na nga. Pero ngayon, yung taong yun, president na ng kanilang ng PWD support group sa lugar nila, sa barangay nila, no? At maayos na sila ng kuya niya, no? Sabagay, kuya naman yung nag-aano. Pero nakakaapekto yun sa kanya na isang pinapatid daw kapag naglalakad. Pero pinaliwanag ng nanay. Kaya ngayon, maunlad na yung taong yun. So iba Sir, talaga kapag ka may support ng family. Kasi oo. yung nanay, umaattend ng family support group. Kaya ganun. Kaya na-educate din, no? At Yes, na-educate. At na-i-share niya rin. nasusuportahan siya mismo. Siya Mm-mm. na malungkot na ganyan ang karanasan, nakakahanap ng support. Meron palang support system tayo. Oo. Sir Bong, ano ba yung mga improvements ninyo sa sarili, physically, cognitively, or other aspects ng sarili nyo after nyong mag-open up sa inyong parents and after nyong mag-join ng family support group? Nung nag-join ako ng family, doon na lang sa family Sa support family group support, kasi okay. nag-shut down naman ako nung after nung sa parents ko eh. Sa family support group, ang mga improvement ko is naging confident ako. Kaya kong tumayo sa mga maraming tao kasi minsan invite ako na mag-talk and also ang naging maganda na na-appreciate ko yung
circle of friends ko ngayon na puro kami mga wounded healers, sabi ko nga. No, we're not just wounded, but we try to heal others also who are going through this kind of plight. So, ang maganda sa akin, naging matapang din ako. Naging matapang ako para harapin yung mga demons ko sa loob. Sabi nga ng psychologist ko, alam mo, brave ka mo kasi hinaharap mo yung mga demons mo. So yun, marami talagang improvement. No? Talagang ah, maganda ang naging bunga sa akin ng family support group. That's why I'm really recommending the family support group sa mga tao na may ganitong problema. Sa mga viewers natin, we will share itong family support group na kinabibilangan ni Sir Bong. Baka we Okay. encourage you to join the family support group. Yes. Sir Bong, you mentioned na naging brave kayo naging courageous kayo after with the help with the support of the family support group. And what about dun sa mga ano masasabi niyo dun sa mga tao na they are afraid na baka if ever na mag-articulate o sila or makipag-usap or mag-open up sila, ma-judge sila nung kanilang family members. Ano Yeah. or guardians. Ano ba yung Yes. i-share nyo para sa kanila? Yung dun mismo sa taong yon, no? Sa taong mismong yon na natatakot ng stigma, I suggest he seeks professional help. Kasi para mag-die down o mag-tame man lang yung symptoms. Kasi hindi natin maintindihan kung yung stigma ba is valid or brought about by the symptoms. So we have to rule out first the cause of the stigma. Kasi usually pag umiinom ng gamot, tumatapang din yung tao eh. Tumatapang din siya. Ako, wala akong stigma na dinadanas kahit saan. Ngayon, alam na sa amin, no? Dito sa community, pinaalam ko na meron akong mental illness. Ina-attendan ko sa church, sinasabi ko may mental illness ako. Dahil ang intention ko, tulungan yung mga tao na katulad ko, magkaroon man lang ng gamot kasi may libreng gamot sa DOH. So that's the reason why I came out. So, ang masasabi ko sa mga taong takot na lumabas, sige, mag-medicine ka muna. And then join the family support group kasi matami kang matututunan. And you will be brave too and courageous na isipin mo, ay hindi, sakit lang to. Nagki-chemical imbalance ako, hindi ako baliw, may chemical imbalance ako. And I have a treatment right now na nagpapabuti sa akin. Yun. Kasi nung nag-step up ka, Sir Bong, no? Tingnan nyo naman kung ano yung naging effect now. Kung ano yung mga improvements na na-mention nyo sa sarili nyo kanina. So, if you are afraid to to open up or to communicate, there are other people na makakatulong sa inyo. Yes, definitely. Huwag ka Yung nang mag-isa. No? Come out of your shell. You can talk to your parents na dalhin ka sa psychiatrist. I think that would also do. kasi baka Sir Bong, yung iba dahil araw-araw din naman nila nakakasalamuha, nagiging trigger. Ito, naririnig ko na tong anong to yung parents nila ang nagiging trigger doon sa kung bakit nagwo-worsen yung Yeah. kanilang condition. Kaya nahihirapan silang mag-open up sa kanila eh. Kumbaga negative agad yung dating eh. Minsan nga, Sir Oo. Bong, may naikwento na kasi nagda-drugs daw yung patient. So Ah, ganun kalala yung um, kaya ang interpretation ng pera, kaya ka ganyan kasi you are doing illegal things. You are oo. not and other things na illegal. Kaya lumalala. So there are other people who can help you. There are Yes. support group. You can Yeah. reach out to support group to the professionals out there because you are not alone in this journey. Yes. At saka tapangan mo na rin yung sarili mo, no? Lumapit ka na mismo sa psychiatrist. Tanggapin Mm-mm. mo na may kakulangan sa'yo, may depekto ka. Lumapit ka na sa psychiatrist kung ayaw kang dalhin ng pamilya mo. Kasi yun na yung area na, okay, field of
yun ang field na pwedeng makatulong sa'yo, lumapit ka na. Kung sasabihin ng, ay, walang problema sa'yo, edi wala naman mawawala sa'yo. Pero kung may problema sa'yo, o sige, bibigyan ka namin na makakapagpakalma sa'yo, magle-lessen ng anxiety, lumapit ka sa doktor, and then find a support system like the family support group that we have. Sa buhay talaga ng tao, Sir Bong, you have to take risks eh. You have to take Yes. courage. Oo, tatapangan mo din eh. Ito about sa mga family naman, Sir Bong. Pag-usapan naman natin how can the family create a safe space na mentally kumbaga friendly, mental health friendly. Lalo na sa bahay, lalo na ang ganda ng sinasabi niyo sa background eh, healing begins at home. Paano ba Oh, yes. natin makakaroon ng culture na safe yung family na pwede pag-usapan yung mental health. Okay. Well, I can only speak for my family. Sa pamilya namin kasi is halo-halo para balance. Bukod sa maganda yung sinasabi, minsan napapagalitan. Importante rin pala yun na minsan pag, pag mali yung ginagawa mo, napagsasabihan ka, hindi yung laging malumanay. So, but then, ah, yun yung nagpatibay sa akin na hindi ako madaling nagdadamdam, no? Na kapag napagalitan, wala na, hihina na yung loob, magdadamdam na. Pero safe sa amin kasi nakikinig si mama. No, yung tatay ko naman, tahimik lang yun dati nung buhay pa. Hindi siya masyadong nakikialam. Nung naalala ko, nung may sakit ako noon, lumapit ako sa tatay ko, sabi ko, tawag kasi namin sa kanya sweetheart kasi hindi namin mag-pronounce yung sweetheart nung bata kami. So nakasanayan namin sweetheart. Sabi ko, sweetheart, may nagmamasid sa atin. Sabi ko gano'n. May nagmamasid sa atin pero kahit na na alam nila yung gagawin natin, wala pa rin silang magagawa kasi magaling tayo. Wala lang, nakinig lang yung tatay ko. Hindi niya ako kinontra kasi alam na niya na kung ano yung mga episodes ko eh. Wala, hindi niya ano. Siguro ganun, makinig lang. Number one is listening talaga Kasi wala ka naman magagawa once na may delusion yung isang family member, hindi mo naman mapipigilan yun Kung sasabihin niya, ako si Jesus Christ, ako si God, hindi mo mapipigilan yun kasi delusion yun Ang delusion talaga, kapit yan Kapit yan sa paniniwala ng tao. So, siguro ang magagawa pa ng parents is, eto, papasok na tayo sa nutrition, no? Kailangan may tamang nutrition din yung kanilang family member kasi nakakatulong din yun. Ah, siguro medyo wag pilitin na sa mga gawaing hindi kaya, pero ito yung turo ni Doktora de Guzman sabayan sa gawain, no? Hindi yung sasabihin, gawin mo yan, magwalis ka, ganun. Sabayan mo, samahan mo siya. Magwalis ka, itong pagwawalis ganyan, ganyan. Tapos idaspan mo, bantayan mo, ganun. Hanggang sa pwede na niyang gawin mag-isa. Mm-mm. May kwento ako na naalala, Sir Bong eh. Sabayan mo nga, sabayan mo. Halimbawa, Oo, yung papunta kayo sa palengke. oo, Ah, ipakita mo sa kanya, ito yung mga bibilin, ganito oo, mag-compute, magbayad, ganito oo. mag-budget. Kumbaga, pinapakita mo, you can, you can be normal. You can function at, Yes, pwede mong gawin yan eh. Basta, um, and the conversation keeps going sa family. yes. Yung ito ngayon Sir Bong, ito kanina may minention kayo na meron kayong mga pinag-uusap na cup of coffee conversations Oo, na ano ba yung mga paano ba nakatulong sa inyo? Ito na this time na this time. paano mas nakatulong yung yung pakikipag-usap sa parents nyo ngay sa overall health nyo as a person. Kasi itong mga cup of coffee conversations namin, I feel the presence of my mother. So, sa akin mahalaga na nandyan ka. Yung presence lang Parang ang saya. Tapos, alam mo ka, minsan, pagka magulo yung isip ko, wala. Nag-iisip ako, palakad-lakad ako, si mamang daldal lang na daldal. Gusto ko na yung ganon. Masaya na ako ng ganon na basta nagsasalita si mamang, naririnig ko siya. Minsan, iibig ako, sabi ko, oo nga, ganyan, ganyan, si ganito, ganyan. Pero,
kadalasan minsan nag-o-open pa ako ng phone, sasabihin ng sarili ko, "Bong, huwag kang mag-open ng phone, nag-uusap kayo ng nanay mo." So, lalapag ko uli. So, tapos naglalakad-lakad lang ako. Si Mamang naman daldal lang ng daldal. So, masaya ako ng gano'n na at least nandiyan pa siya, buhay pa siya, 'no? We have those conversations, yun. Alam mo yung mga viewers natin, yung mga ganitong conversation with your parents, with your guardians, it is free. Wala kang ano eh. Yes, Wala kang babayaran eh. 'Di ba? At yung presence nila very comforting lalo na kung alam mo yung hindi ka i-judge ng tao. yes. Hindi ka sasabihin na ito uso sa mga Pilipino serbong eh, yung ang OA mo naman. Yung para Oo. kaliit lang na problema eh. 'Di ba? But when the person has a good psychoeducation na nakakaintindi, Oo. hindi ka matetreten eh. Masarap makipagkwentuhan and that's the value of ano eh, parents to understand you and take care of you. So sa mga viewers natin, we are almost over sa ating podcast. Thank you for tuning in until this time. Sir Bong, ano naman yung message nyo sa mga viewers natin na natatakot makipag-usap sa kanilang magulang? Ano ba ang share nyo para sa kanila? Okay, it really takes a bold move. I think it's a bold move, a big leap of faith to open up. Now, it takes just not courage, but it also takes humility, no? So, you have to accept na ah ganito ko, ganyan, no? And I need somebody to help me. Kailangan may ganun kang admittance, acceptance na kailangan ko ng tulong. No, hindi ako si Batman. O na ayaw ng katulong. Sorry. Kaya nga Ah, ano importante yung ano eh, you have to accept kung ano yes. yung um, nararamdaman mo eh. Kasi without acceptance, eh, hindi ka makaka ano eh, hindi ka makakalabas ng battle mo eh. Hindi ka Yes. makaka-move on. Yes. Hindi ka makakapag next step. So, Sir Bong, yung family support group na minention nyo, can you talk it, can you elaborate it? Can you Yeah, share okay. more about it? Sa sa PGH, meron tayong family support group na tinatawag na Bukas Puso at Isip Family Support Group. Okay? Inorganize to ng consultant natin na si Doktora Lourdes Rosana de Guzman. Okay? Um, family support group is also headed by my mom, Mami Sophie Hison, no? Siya yung president, okay? Kasi bawal sa hospital na yung doktor ang mamuno sa family support group. So, may isang family member na tumatayo, si mamang yun, at si Doktora de Guzman, bali ano siya, consultant namin siya, coordinator. Oo. So, nagmi-meet kami dati face-to-face every first Sunday of the month. But since pandemic, nagmi-meet na lang kami through Zoom. But we have face-to-face during uh, excursion. We have an outing. Uh, we also have anniversary, which usually falls on October. And next Christmas party. Like, magkakaroon ng Christmas party like you mentioned, no? Pero hindi pa namin, to be announced pa lahat ng details eh. Hindi pa na ilalabas. We're waiting for Doktora's final decision. So, nakabitin pa lahat. Hindi pa kami makapag-announce sa GC. We have a GC. We have a group chat sa Messenger. Bukas Puso at Easy Family Support Group. If you want to be added, no? May mga rules lang tayo sa GC. You can contact me. Ang name ko sa Messenger is Rolando Bong Hison, Jison, Junior. And ang cellphone number ko is 0915-778-9346. Yun. Sir Bong, as of now, meron ba itong Facebook page or Walang Facebook page. Oo, email or GC lang. GC lang? S- Oo.
So sa mga viewers natin, pwede rin kayong mag-email sa amin. So i-help ko kayo, i-help namin kayong i-direct Connect. to Sir, Oo. i-connect to Sir Bong By the to way, join uh, the FSG. yeah, by the way, member din kami ng umbrella group na Alliance of Filipino Families for Mental Health Mhm. Incorporated with the President, Father Luke Murtgat, and Vice President Miss Sally Bongalonta. Sir Bong, na ano ako, na interested ako diyan sa family support group. Marami bang family support group sa Pilipinas as far as you know? Ah, merong ilan eh. May mga kilala kami like sa si Tita Sally Bongalonta, umbrella group nga yung finorm Mm-mm. niya eh. Alliance of Filipino Families. Pero right now, parang kami lang bukas puso ang part ng alliance. Ewan ko kung may finorm siya sa Cavite or meron sa Bulacan, si Ish, meron siya sa Bulacan. May Facebook page lang naman to. So wala eh. Sa UST yata meron din eh. Kasi as far as I know, ito lang ang family support group na alam Oo. ko. Oo. May Meron silang, support group, pero oo, hindi family. oo. Mga Si Ma'am kabataan Sally lang. may binubuod sa Bataan ba yon or somewhere? Pero hindi ko alam Oo. kung na-prosper yon. Yun na nga eh. Oo. Hindi ko rin alam eh. So sa our viewers, it is a chance uh, to know more about yourself, about your mental health through the family support group. So I would like to thank you all for joining us for this conversation about mental health and mental wellness. Thank you, Sir Bong, sa Thank you rin, pag-join Sir sa Justin. ating episode, and we hope to see you sa mga succeeding Yes, always episodes a pleasure. ng ating support, ng ating Your Mental Health Ally. So, thank you so much sa lahat. Thank you.